Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama na nasa langit, maraming salamat po sa napakagandang gabi na ito na mapayapa. Nawa po, gabayan niyo po ang lahat ng tauhan na kikilos para sa isang gabi ng panalangin. Gabayan niyo po ang song leader, preacher, pati ang bawat makikinig at ang mga musicians po. Nawa po ang gabing ito ay magbigay papuri sa inyong pangalan. Idalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po muli sa ating midweek service and prayer meeting. Tayo po'y tumayong lahat at tayo po'y umawit sa ating Panginoon at ipong awitin, Me and My House.
ating pong sunod na awitin, He is exalted. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever and ever shall reign. Heaven and earth rejoices His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted, and I will praise Him. He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever and ever shall reign. Heaven and earth rejoices His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. And He is exalted on high. Tayo na po yung magsipong lahat. Tayo po yung magkamustahan sa bawat isa at magkamayan habang inaawit ang dapat na makilala. Dapat na makilala. Kaluluwa. Ang sugo ng Diyos Ama na si Kristo. Kilala ang bawat kaluluwa. Ang sugo ng Diyos Ama na si Kristo. Siya ang liriyo sa palad. Talang higit ang kinang. Mahigit na kagandahan ang Panginoong Yesus. Dapat na makilala bawat kaluluwa ang sugo ng Diyos Ama na si Kristo. Tayo na po yung magsipong lahat at dadako na po tayo sa ating mga announcements. Sunday worship service, ito po ay sa next Sunday, March 10, 2024. Ano ang ating ipagmamampuri na makikita sa 1 Thessalonica 2, verse 19 hanggang 20. At Adult Sunday School class po sa March 3 hanggang 10, 2024. 3 p.m. at dito po nagaganap sa second floor na pinangungunahan po ng ating pastor. Ang tema po ay Death and the Intermediate State. Go Ye Cubao Home Bible Study every Wednesday and Saturday po. At tayo po'y pinagpala at mayroon tayong natatanging bilang na nagmumula sa Bethany Ladies. Sa mga oras ng aking pagdarasal, para bang usang hingalot na uuhaw, sa umaagos na batis ng iyong pagmamahal.
Pag-ibig mo'y wagas at totoo. Panginoon, ang nais ko, ang manahan sa presensya mo. Ako'y lingapin mo, O Diyos. Sa iyo, O Diyos, ako'y mananalig. Mga pangako mo'y laging maaasahan. Di malilimot ang pag-asa, kabutihan mong hatid. Aawitan ka, pupurihan ka, magpakailanman. Panginoong Yesus, walang katulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at totoo. Panginoon, ang nais ko, ang madaan sa presensya mo. Ako'y lingapin mo, O Diyos. Panginoong Yesus, walang katulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at totoo. Panginoon, ang nais ko, ang manahan sa presensya mo. Ako'y lingapin mo, ako'y lingapin mo. Ako'y lingapin mo, O Diyos. Yan, marami pong salamat sa mga special number na yan. At tinahamon ko rin po kayo na magpagamit sa ating Panginoon sa mga biyayang mga talentong binibigay niya sa atin. Tayo po'y magsitayong lahat at tayo po'y umawit. Grace alone. Every promise we make, every prayer, step of faith,
Tayo na po yung magsiupo at ating pong tawagin, Brother Isaac Acorda. Hello po. Yan. Kamusta naman tayo ngayong gabi? Okay naman. Okay naman. Nice, nice. May mga ipapakita akong konting laro lang muna sa una. May ipapakita akong dalawang katauhan, pares. Sila yung mga sikat. Tingnan natin kung kilala nyo sila. Bilang isang tip, yung unang ipapakita ko, siya ay lokal. Tama ba? Tama. Yung pangalawang ipapakita ko, siya ay banyaga. Sige, check natin. Next slide. Ayaw nga pala, sorry, hindi ko nasabi. Ang lahat ng mga ito ay mga mapalad at sikat. Yon. Okay. Sige, tinan natin. Yung una ba, kilala niyo kung sino to? Oh, okay. Kilala? Yung ikalawa po? Di na alam, okay. Yan. So, yung ikalawa, si Scarlett Johansson. Black Widow sa Marvel. Sige, susunod po. Yan. Sino pa yung una? Si Marcos daw. Ba't parang Chinese? Yung una po dyan, yung una nating mapalad dito ay si Tony Tan Caktiong nung siya ay bata. Kita niyo naman, di ba, naka-red? So, Jollibee. Yan. Tony Tan Caktiong, siya po yung may-ari ng Jollibee na nakarating na po sa US. Yung ikalawa po, sino po ito? Elon Musk, tama po. Yan, so siya po yung pinakamayaman ngayon na tao sa mundo. Siya po ay nakatira sa US ata sa pagkakaalam ko. May-ari po ng Tesla. Yan. Tingnan natin yung susunod na pares ng mga mapalad. Next slide, please. Okay, sino po yung una rito po? Sa ano naman to? Larangan naman to ng pagkanta. Mga singer po ito. Sino po yung una rito? Big Soto, okay. Yung banyaga naman po, sino po ito? Ano? Paano niyo alam na Taylor Swift? Paano niyo nalaman po? Well, tama po kayo, Taylor Swift po. So, yan po ang yan po yung 6 na mapalad. Sasabihin ko, isa sa mga pinakamapalad na tao sa mundo, ayon sa maraming tao. Pero may sikreto po ako actually. Sabi ko pa kanina na yung una po ay lokal, yung ikalawa po ay banyaga. Ngunit hindi ko rin po na banggit na yung una po, siya po ay sikat dati pa po. So, matanda. Dati po, sikat po sila, ngayon hindi na. So, yung mga nakasagot po nung una, alam niyo na po. Ibig sabihin nun, matalino po kayo. Yun. Ngayon, may tanong po ako. Sabi ko po kanina na ang mga ito ay mapalad. Nakita ko po parang tumatango-tango naman po kayo. Wala namang anong kabaliktaran ng sumang-ayon po? Tumutol. Wala naman tumutol. At kung tatanungin mo yung ibang mga tao, sasang-ayon rin sila. Sa tingin niyo po, bakit sila tinuturing na mga taong mapalad po? Mayaman, mapera, sikat, kilala, okay. Ang kilala po ay sikat, pareho lang po yun. So, hindi siya. Okay, tama po kayo. Ngayong gabi po, may enkwentro po tayong mga salita ni Jesus. Ngayon, next slide please.
Ay, joke. Hindi, tama. Mga salita ni Jesus. At ang isang bagay na gusto kong maalala po natin ay nung sinasabi ni Jesus ang mga salitang ito, hindi po niya kausap ang mga taong mapalad, gaya ng mga ipinakita ko kanina. Kausap niya po ang mga taong mahihirap, mga disikat, hindi kayang mag-impluwensya ng mga tao na sa kapiligiran po nila. Sa isang palagay, parang mga taong tayo. Mga taga Martin, taga Rizal, taong normal, taong simple, taong nakakaawa. Yung larawan po na ito, ang ganda po eh. Ito po yung larawan na binigyan tayo ng aid ng Typhoon Haiyan, 2013 po. Galing po ata ito sa, foreign aid po ito. And ang ganda lang po eh, para sa akin, kasi napaka-Pilipino nung itsura po. Naalala ko po kausap ko po yung asawa ng best friend ko, na nasa Australia na ngayon. Tinanong ko siya pangalan niya Angel. Sabi ko parang, Angel, sa English ko sinabi, parang sabi ko, Angel, ngayong nasa Australia ka, ano nararamdaman mo pag umuwi kang Pilipinas? Tapos sabi niya, naawa ko. Naawa ko kasi parang ang gulo eh. Ang gulo sa bansa natin. Na para bang sinasabi niya, ang dami sa bansa natin hindi mapalad. Okay. So, pwede natin isipin yan ngayon, sinabi ko po, na sa ibang tao, yung una pong listahan ng mga tao mapalad, ngunit ang mga karaniwang Pilipino lamang tayo, para sa iba baka hindi mapalad. Ano ba, nag-lock lagi yung phone ko. Okay, so yung kausap ni Jesus, nung sinasabi niya ito, ay mga ganito. Next slide, please. Yan. Sila yung mga Hudyo na nung panahon na ito, sila yung mga Hudyo na nasa lakay na ng mga Romano. Kumbaga, ironya, ang Hudyo sila, nakatira sila sa sariling bansa nila, ngunit sila'y nakagapos sa ibang bansa. Alam ko sa panahong ito, mainit ngayon yung ano tawag dito? Yung alitan, medyo alitan. Yung alitan ng China tsaka ng Pilipinas. Actually, hindi naman talaga alitan to eh. Kasi di ba ayaw nga talaga natin ng alitan, siyempre. Hindi naman to digmaan kasi ayaw naman talaga natin ng digmaan, siyempre. Pero yung mga tao na ito, nakausap ni Jesus, nararanasan nila yung pinakaayaw nating mangyari. Sa sarili nating bayan, tayo'y ginagapos ng mga banyaga. Yung mga Hudyo, nakausap na Jesus, nando na. Kawawa. Mas kawawa pa sa atin. Tayo may kalayaan pa tayo, di ba? Mahirap tayo, pero mas mahirap sila. Ngunit may mga salitang sinabi Jesus sa kanila na nakakaiba. Next slide, please. Yung mga salitang ito pala, bago ko ipakita, may dalawa lang akong premiso na gustong ilagay sa harap. Kasi para sa akin, ito yung magpapaklaro sa atin kung ano yung ibig sabihin ni Jesus. Yung sinabi niya mga salitang ito. Una, ang ukol sa pagiging mapalad. Joke, di pa lang pagiging mapalad. Ang biyaya, sorry. Ang kapalaran, yun, kapalaran.
Ang unang premiso gusto ko ilagay sa harap ay saan ba galing ang kapalaran? Hindi pala kapalaran. Ano yung blessing sa Tagalog po? Biyaya, yon. Anong kapalaran sa English? Faith. Okay, hindi pala yun. Biyaya. Ukol sa biyaya. Una po, ang biyaya, alam natin, ay nanggagaling sa Diyos. Alam natin to kasi sa unang pahina ng Genesis, basically sinasabi doon na lahat galing sa Diyos. Ayun, so alam natin na pati ang biyaya ay galing sa Diyos. Okay, yung pangalawang premiso na gusto kong ilagay sa harap ay ang definisyon ng mga mapalad. Hindi gusto ko kapalaran eh. Ano yung blessedness sa Tagalog po? Pagiging mapalad? Tama ba? Pwede ba yun? Ano po? Hindi, ano yung pagiging pinagpala? Yung blessedness. Di ba sa yan? Ang definisyon ng pagiging mapalad, pwede ba yun? Kasi yan na lang. Ang definisyon ng pagiging mapalad, ang blessedness, ay itinatakda ng Diyos. So yung definisyon natin, well, ang definisyon ng lahat dapat ay ayon sa Diyos. Ay, next slide please. Ayan, sorry. So nahuli. Next slide please. Okay. So, ang ating teksto ngayong gabi ay nagmumula sa Mateo 5, versikulo 1 hanggang 5. Hindi na po maghingi na tumayo lahat. Babasahin ko na lang po kasi yung version na ginamit ko ay hindi pareho sa version ninyo, malamang. So, kung may mabiblia kayo, pwede nyo na lang siya sundan gamit ng inyong mata kung gusto niyo po. Pero babasahin ko siya ngayon sa English. Mateo 5:1. Now, when Jesus saw the crowds, he went up on the mountain. And after he sat down, his disciples came to him, and he opened his mouth and began to teach them, saying, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the gentle," sa ibang translation, the meek, "for they will inherit the earth." Sorry, yun pala yun. The earth. So, unang nangyari dito, si Jesus, may nakita siyang mga tao, marami. Umakyat siya sa isang bundok. Umupo siya. Nilipitan siya ng mga disipulo niya. At tinuruan niya ang mga taong nasa harapan niya. Ngayon, gusto kong idiin po na yung mga tao na nasa harapan niya, gaya nga na sinabi ko kanina, sila'y hindi mga Tony Tan, Elon Musk, Taylor Swift, noong panahon niya. Sila yung mga Pinoy. Mas malala pa sa Pinoy, actually. Kasi yung mga Hudyo rito, gapos pa sila. Invaded pa sila ng mga Romano. Sobrang kawawa nila. Ngunit ang unang sinabi ni Jesus, next slide please. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Huh? Kung ikaw yung nakikinig rito, at sinabi ni Jesus, blessed are the poor in spirit. By the way, ang poor in spirit rito, ang ibig sabihin nito, sila yung mga, well, actually maraming bagay siya eh. Ang isang
Sa isang dako, sila yung mga naghihirap na material. Ngunit sa isang dako, sila rin ay yung nahihirapan sa spiritual at emotional. So sila yung mga naghihirap. Hindi sila yung mga mayaman, masaya. Sila yung mga mahirap at malulungkot. Sabi ni Jesus, for theirs is the kingdom of heaven. Naalala ko nung bata ako, pumunta ako sa, related to, promise. Pumunta ako sa, sa isang theme park. At, ang weird nito sige, dito pag-flex ha. Pero sa ibang bansa to, nilibre ako ng isang, basta sa pamilya yun Tapos, dahil yung ticket na binili para sa akin, hindi siya yung normal Alam mo yung ang pangalan niya Express Pass Di ba, kuwari, punta ka Enchanted Kingdom. Hindi ko lang kung may ganito, pero sabihin natin may ganito. Pag bumili ka ng ticket na normal, pipila ka, di ba? Di ba? Di ba, okay. So, may special na ticket na binili sa akin dati. Ang mahal niya Tapos, nagulat ako, kami ng mga pinsan ko, may pila, di ba? Tapos, yung pagpunta namin sa ride, grabe, sobrang wala kaming pakay sa pila. Kasi yung ticket na meron kami, express pa siya, as in, kayo mauna lagi. Parang isi-skip mo yung line. Yung, sa mundo natin, parang ganito, di ba? Kung ikaw yung may express pass, masayaman ka or whatever, nasa iyo yung oportunidad na makaangat at maghari sa isang medyo parang kingdom, isang kumpanya or whatever, isang bansa or ganyan. Ngunit, yung sinabi ni Jesus ito, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Gusto kong isipin natin, ano ba kaya yung ibig sabihin nung kingdom of heaven na tinutukoy ni Jesus? Like, ano ba siya? Alam natin, di ba? Kasi, kung isipin mo, parang mali yung sinabi ni Jesus. Ngunit, siya si Jesus. Siya ang Diyos. Hindi pwedeng maging mali yung sinabi niya. So, tama yung sinabi niya. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. So, ngayong gabi, gusto ko isipin natin yun. Ano ba yung ibig sabihin ni Jesus doon? Kasi pag tinignan natin yung mundo natin dito, may mga taong may express pass kaliwa kanan, umaangat ng sobrang bilis, and hindi sila yung poor in spirit. Pero sa kanila yung kingdom of something. Pero sila yung nagahari. Ayun, ano lang. Next, please. Susunod na sinabi ni Jesus ay, blessed are those who mourn, for they will be comforted. So yung mga kausap ni Jesus rito, sila ay mga enslaved na tao, mga alipin. At naghihintay sila, di ba? Mukhang wala pang nagpapalaya sa kanila mula sa gapos ng mga Romano. Malaman natin mamaya, nung namatay si Jesus, wala pa rin. Ngunit sabi ni Jesus sa mga tao, blessed are those who mourn. Mapalad ang mga namumuhi. Dahil merong darating na ano yung comfort sa Tagalog po? Na ano yung comfort? Okay. May darating na aaliw sa inyo.
Ngunit alam natin na yung aliw na ito, hindi siya political na aliw, gaya ng mga tao dati. Okay, so ang gusto kong isipin natin ngayon, ano ba yung aliw na ito na tinutukoy ni Jesus? So nakita niyo yung tinatry ko ilarawan dito. Mayroong katotohanan na alam ng lahat ng mga tao dati. Ang katotohanan na alam na dati nila ay sila'y mahirap. Sila'y nakagapos. Sila'y alipin. Wala silang pinaghaharian. Pero pumasok si Jesus at may baliktad siyang sinasabi. May baliktad siyang nakikita na realidad. Na yung realidad na ito, pinili yung mga poor in spirit. Sila yung pinili. Sabi, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Kumbaga, sila yung may express pass sa isang kingdom of heaven. Sila yung pinili, sila yung aaliwin. Hindi pala. Yung mga poor, yung mga namumuhi, sila yung pinili upang aliwin. So, na-gets nyo? Yung talaga sabihin. May level sa, may bagong realidad yon na pinapakita si Jesus. Yung nakita ng mga taong noon, pati yung nakita natin ngayon, hindi pa to yun. Hindi ito yung pinaka realidad. Nag-gets niyo ba? Nag-gets naman? Okay. Kumbaga, hindi ito yung, hindi lang ito. Hindi lang ganito. Yon, hindi lang ganito. Okay. Next, please. Okay. Yung pangatlong sinabi ni Jesus, actually siyam to pero tatlo lang yung nilagay ko kasi ang haba. Yung pangatlong sinabi ni Jesus, blessed are the gentle, for they will inherit the earth. Sa ibang asalin, the meek. Ngayon, ang ibig sabihin nito, sila yung mga, sa original na translation, ang ibig sabihin talaga nito, sila yung mga taong hindi nakaka-impluwensya sa sosyedad. Yun. Bakit sila mapalad? Sabi ni Jesus, for they will inherit the earth. So, isa na naman tong nakakapagtaka. Yung mismong sinabi ni Jesus, blessed are the gentle or the meek. Sino ba yung kilala nating, ito. May isa akong paboritong live streamer. Streamer siya sa isang laro na nilalaro ko dati. Siya yung pampatulog ko Pinapakinggan ko siya hanggang matulog ako. Pero ang gusto ko sa kanya at gusto na maraming tao sa kanya ay napaka-positive niya. Napaka-influential niya. Influencer siya, basically. Napaka-influential niya. Yung mga sinasabi niya, pinapakinggan ng mga tao, sinusunod ng mga tao. And parang ang sarap niyang pakisamahan. Ganun. Alam natin na ito yung mga tao na alam natin na ito yung inaakala ng mga tao na makapangyarihan. Yung mga kayang baguhin yung kapaligiran nila dahil sa perang meron sila, dahil sa antas nila. Ito yung realidad na ipinapakita ng mundo. At nakita natin na sa isang palagay, sila ay ang mga naghahari sa kani-kanilang mga
sulok ng mundo. And hindi ito yung mga gentle. Sila yung mga assertive. Hindi ito yung mga meek. Sila yung mga hambog, confident. Alam nila yung gusto nila. Ngunit, sinasabi ni Jesus, blessed are the gentle, the meek. Gaya na sinabi ko nga, blessed are yung mga tao na hindi pinapakinggan, hindi kayang baguhin yung mga taong nakikilala nila, yung mga taong, wala nakikinig sa kanila, basically. For they will inherit the earth. So nakita niyo pa rin, may hinahatid si Jesus sa atin na isang larawan eh. Para siyang isang lens. Ba't ito? Ano to? Telescope. Isa siyang lens. Isa siyang paraan upang makita kung ano ba talaga ang hugis ng buhay. Next slide, please. I joke. Isa pa? I joke? Nag-ano ba? Yan, okay. Yan. So, dito ako magtatapos actually. Ang pinakagusto ko sana sa gabing ito ay pagbulayan natin yung uri ng realidad na binibigkas ni Jesus. Ay pinapakita niya sa harap natin. Na hindi lang ganito, ngunit ganon. Gaya na sinabi ni Jesus. Alam mo, naisip ko to, naisip ko to noong isang araw eh. So si Jesus, di ba? Siya ang Diyos. Okay. Kung isipin mo, si Jesus na siyang Diyos, sinasabi na niya sa atin eh, kung ano ba talaga lahat to. Sino ba talaga yung sikat? Sino ba talaga yung aangat? Sino ba talaga yung ganyan? Sino ba talaga yung ganyan? So, ito yung realidad na pinipinta ni Jesus ng Diyos. Gumawa na lahat para sa atin. Pinapakita na niya. Guys, hindi to yung hindi yung ito yung pinagpala, yung mga ito actually. Hindi mga ito yung mga maghahari, ito actually. Ngayon, para mas makuha natin, ano ba talagang sinasabi ni Jesus? May 3 sub-questions ako na gusto ibigay. Sabi ni Jesus, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Upang mas maintindihan natin ano ba talagang realidad ayon kay Jesus, pwede natin isipin, ano ba yung kingdom of heaven kung saan na makukuha ng mga poor in spirit? Sabi rin ni Jesus, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Ano ba yung comfort na tinutukoy ni Jesus dito? Ito ba yung physical na aliw o iba? And kung iba, ano yun? De joke. Yung pangatlo, sabi ni Jesus, blessed are the gentle or the meek, for they will inherit the earth. Inherit the earth. Anong inheritance ba talaga ito? Ito ba ay yung parang mana makuha natin pag namatay yung tatay natin or nanay? Or iba? Ganito ba yun o ganun? Okay. Actually, dito na magtatapos. Sorry. Dito na magtatapos. So, ito yung nais kong pag-isipan, hindi pa nais kong, pero ito yung sana pag-isipan natin ngayong gabi.
Ano ba ang realidad ukol kay Jesus na siyang Diyos? Yan. So, maraming salamat po sa pakikinig. Tayo po manalangin. Dakilang masalangit, maraming salamat po sa opportunity na ito upang pag-isipan ang inyong salita. Nawa po aming pag-isipan ang inyong mga sinabi po sa aming mga naghihirap at nawa po maibigay niyo sa amin ang tamang pagtingin sa buhay. Gabayan niyo po kami sa aming pag-uwi at sa aming pagbalik ngayong linggo. Didalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. Ang ating bersikulo po sa pagbibigay ay 1 Korinto 16, 1 at 2. Ngayon, tungkol sa ambagan ng mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng inuutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod ng magsimpan ayon sa kanyang iginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. Tayo po manalangin. Dakilang masalangit po, gawin niyo po nawa ang pagbibigay na ito na kami po ay mapagbigay ng taos puso. Ito dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po manalangin. Dakilang masalangit po. Maraming salamat sa pagbibigayan. Nawa po ang bigay po ay magamit po sa inyong kaluwalhatian. Tidalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magsitayong lahat at tayo po'y muling umawit sa ating Panginoon. At pong awitin, Here I Am, Lord. I will go
atin pong tawagin ang ating deacon para po sa ating closing prayer. Deacon Conrado. Tayo po ay dumulog sa paanan ng Panginoon upang magpasalamat sa gabi pong ito. Makapangyarihang Diyos, naming Ama na nasa langit, muli sa iyo ang kapurihan at kaulatian sa gabing ito. Salamat po sa mensahe na iyong pinaabot sa amin, paalala, upang sa gayon, Panginoon, ay kami ay ma-lift up sa kabila, Panginoon, ng aming mga katayuan sa buhay, kahirapan, at di kilala sa lipunan. Ngunit meron kaming Kristo sa aming puso na siyang aming pong higit na maitataas at maipagmamalaki. Salamat, Panginoon, sa iyong anak na ginamit upang ang iyo pong mga salita ay mahayag sa aming kalagitnaan at maging sa mga tahanan, Panginoon, na naroon at nakikinig ng iyo pong mga salita. Salamat sa bawat isa na narito at gabayan muli kami sa aming pansamantalang paghihiwalay. At gayon din, samahan kami sa aming pong pananalangin at naway tugunin sa tamang panahon at bigyan kami ng puso na maghintay sa aming pong mga panalangin na ito. Ang lahat pong ito ay aming tinatagubilin sa pangalan ni Anak na si Jesus. Amen.